Welcome back to the science class kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post. At yung title ng post na to is, "Ako ba yung gago na sinupalpal ko sa kaibigan ko nakabit siya?" Ayun, pinost yung kaibigan ko sa Facebook ng asawa ng kinakalantari niya. Though alam ko namang mali din yung lalaki sa part na yun, pero ibang story na yan. Tapos days after nag-usap-usap kami magkakaibigan sa GC namin. Tapos siya sumabat siya na broken hearted daw siya. Tapos sinagot ko siya na wala kang karapatan ma-broken kasi kumabit ka sa may asawa. Hindi ka nag-iisip. Tapos nag-PM na sa akin yung ibang mga kasama ko dun sa GC na yon kung totoo daw pa. Di pala nila alam. Ayun, di na kami nag-uusap pero okay lang kasi wala akong pakialam sa kanya. So ako ba yung gago kasi pinahiya ko siya sa GC namin at sinupalpal ko sa kanya nakabit siya. So ako personally yung comment ko dito is lahat kayo gago. Gago yung kaibigan mo dahil kumabit siya sa isang tao na alam niya na meron ng asawa. At ikaw gago ka rin kasi dun mo pa sa GC sa GC sinabi yung ganun, yung tipong yung parang gusto mong i-feed yung ego mo, parang gusto mong magpayabang. And yung way kasi ng pagkakwento mo dito, parang pinagayabang mo siya eh. Tapos, meron pa dito na, ito nga yung way ng pagsulat mo katulad nito. Tapos nag-PM na sa akin yung ibang mga kasama ko dun sa GC. Kung totoo daw ba? Ha 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 ha, di pala nila alam. Di na kami nag-usap pero okay lang kasi wala akong pakialam sa kanya. So, ang lumalabas dito is parang hindi naman talaga sila magkaibigan. Feeling ko parang may galit or sama ng loob tong nag-post doon sa may kabet. Feeling ko. Kasi kung totoong kaibigan mo siya is meron kang, sabihin natin, degree of concern siguro. Ganun. And hindi ko pinoprotektahan dito yung ng kabet or ng abet feeling ko in a way deserve niya din na ganun na napapahiya siya dahil kupal din siya dahil ayun nga yung kinakarelasyon niya is meron ng relasyon or yung kinakalantari niya meron ng relasyon. So baka meron pang pamilyang masira o ayun, baka masira yung relationship nung iba dahil kinakabit niya yung lalaki. So, in a way, deserve niya din na ma-call out ng ganun or mapahiya. Pero, para sa akin kasi dito, yung nag-post is parang gusto niyang ipagyabang yung ginawa niya. Parang gusto niya mag-ego fit. Kasi kung ako, sabihin nating kaibigan ko, nangangabit yung kaibigan ko sa alam niyang may asawa, ko-call out ko siya mismo one-on-one sa chat o kung sa personal one-on-one kaming dalawa yung mag-usap or kaming dalawa kwento ko or sabihin ko sa kanya yung opinion ko or advice ko na mali yung ginagawa niya, hindi tama yun. One-on-one ko siya sasabihin, hindi ko siya i-call out sa GC na parang nag-ego feed ako or parang gusto ko siyang ipahiya talaga. Considering dito na hindi alam ng mga ka-GC nila na nangangabit siya eh. So parang gusto niyang ipagkalat or gusto niyang sabihin talaga sa GC na yon na may kabet yung kaibigan niya daw. Pero ayun, hindi ko lang alam. Ang tingin ko talaga is parehas silang gago. Hindi ko kinakampihan yun ng abet, gago siya. Pero gago din tong nag-post dahil gusto niya ding magpayabang or mag-ego fit. So parehas silang gago.
Deserve yun ng ano, deserve yun ng nangangabit. Deserve niya na ma-call out ng ganun. Pero, ayun nga, gago din yung nag-call out dahil hindi yun yung right place. Siguro maintindihan mo pa kung ano eh, kung best friends talaga yun na best friends talaga ni GC na syempre kung alam mo na nangangabit yung friend mo, lahat ng yung circle of friends mo, especially kung super close kayo is alam niyong lahat yun na nangangabit yung isang friend nyo. Pero dito kasi ang weird is siya lang yung may alam na nangangabit yung friend niya. Tapos nung kinall out niya sa GC, nagulat lahat yung nag-PM sa kanya. So parang gusto niya mag-ego feed ganun. And then yung isa naman, ayun nga, gago siya dahil nangangabit siya. Deserve niya din yun. Ayun ang opinion ko, pareha silang gago. And ayun lang para sa story na to. Or para sa post na to. And kung meron pala kayong mga story or gusto niyo ng advice or gusto niyo lang ng opinion or perspective ng ibang tao tungkol sa sitwasyon nyo, pwede kayong mag-submit ng story nyo. Send nyo lang sa email ko at pinoyheisenberg@gmail.com. Iwan ko din yung email ko sa description box. And ayun lang para sa video na to. And pag nag-send pala kayo ng email sa akin, pwede ko kayo ma-feature din dito sa channel. And by the way, anonymous naman tong submission. So, submit lang kayo and then pwede ko kayong ma-feature. And ayun, ayun lang muna at maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuhanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.